Problema mo ba ang pabalik-balik na skin disease, skin allergies, buni, an-an, acne, pimples, o nagka-psoriasis ka na? Ginagamot mo naman pero pabalik-balik pa rin, nandyan pa rin yung pangangati, ang skin allergies na yan. Kaya ito yung pag-uusapan po natin mga ka-partners dito sa ating Alternative Health Guide with Chief Edel Roderos, ang founder ng Alternative Health and Livelihood o Alive Center at National Chairman ng One ASAP Movement. Chief Edel, Alternative Health and Livelihood. Marami ang namroblema ngayon dahil pabalik-balik yung mga skin disease, skin allergies, hanggang nagka-psoriasis, yung pimples, naging acne na. Alam nyo mga kapartners, kailangan nyo maintindihan na ang katawan na to ay pinakamaraming nabubuhay yung mga mikrobyo. So hindi dapat na masamain natin yung mga mikrobyo na nasa loob ng katawan. Except doon sa mga mikrobyo na galing sa labas, no? Hindi galing sa loob ng katawan. So ang katawan kasi natin ay sinasabi na merong 30 trillion human cells. So yan yung dami, no? Trillion cells. Pero yung mikrobyo naman ay umaabot yan ng 39 trillion microbial cells. So ibig sabihin, mas marami yung mikrobyo kaysa body cells. Pag sinabing mikrobyo, nandyan yung bacteria, yung virus, yung fungi, at pati na yung parasite. So maraming nabubuhay sa loob ng katawan na napaka-importanting maintindihan na dapat binubuhay rin natin sila. Hindi natin pwedeng lasunin to dahil pag nilason natin, maaring maging kalaban po natin ang mga mikrobyo na to. Now, ang mga mikrobyo tulad ng bakterya, ito po ay nasa digestive system, nasa gut area po natin at tumutulong po to para doon sa pag-breakdown ng mga kinakain natin o yung bang pag-digest sa mga kinakain para mapakinabangan ng ating katawan. So yan yung isa sa role ng mikrobyo, para maproteksyonan din ang katawan natin against infection. So, isa yan sa ginagawa ng mga mikrobyo na nandyan sa loob ng gut area natin hanggang reproductive system po natin. So, mas mabuti na nakapokus tayo doon sa paghanap ng paraan, pagtulong na ang mga mikrobyo na to ay nabubuhay at hindi namamatay. Kasi kung walang mikrobyo ang katawan, ang mga mikrobyo galing sa labas, madaling makapag-atake. So, ibig sabihin, pag may mikrobyo na nanggagaling sa labas, ang lumalaban talaga yung mga mikrobyo na nandyan sa loob ng katawan po natin. So, kailangan nakapokus tayo doon sa pag-alaga ng mga mikrobyo na nasa katawan, hindi doon sa paglason sa kanila. Kaya yung iba, tinamaan ng ubo, pinabayaan, ay nagkaroon ng problema sa baga dahil nanirahan yung mikrobyo dyan sa baga. So dapat maintindihan nyo na ang mikrobyo kung hindi good, nakakasama sa katawan, yung katawan mismo ang gumagawa ng paraan para maipalabas to sa pamamagitan ng pagpalabas ng plema. So nandun sa plema yung mikrobyo na kailangan mo lang idura. Kung sa ilong naman, ipalabas sa pamamagitan ng sipon. Kung hindi maipalabas sa sipon, sa pagdura, then ipalabas sa pamamagitan ng pagdumi. So yan yung katawan po natin. No? Siya mismo yung nagpapalabas, meaning mayroong natural process na ginagawa ang katawan para mga mikrobyo na masasama ay maipalabas at hindi sila dumadami sa loob. Kasi yung pinapadami, yung mga good bacteria na nakakatulong para maging maayos yung digestion, yung environment ng katawan po natin dahil merong certain chemical na pinoproduce ang mikrobyo na nakakaapekto rin sa circulation ng ating dugo. So yan yung tinatawag na toxins. No? So, dapat naiintindihan po natin to mga kapanalig kasi minsan ginagawa nating masama yung mikrobyo, gusto nating lasunin, kaya hindi rin tama na uminom lagi ng mga antibiotics. Kaya nga yung mga antibiotics ay pinagbawal na ibenta sa inyo kung walang resita dahil ang hindi tamang pag-inom ng mga antibiotics ay nakakasama sa katawan.
Imagine mo kung mag-antibiotic kayo at sa loob ng isang linggo walang nangyari dyan sa ubo ninyo, lalong lumalala at nagkakaroon pa ng mutation ng mikrobyo, meaning yung pagdami ng mga mikrobyo na aatake at maaring babahay dyan sa baga. Kaya humahantong doon sa pulmonya, maging asthma, maging tuberculosis pa, kinalaunan kung pinabayaan. Hindi po madaling mabuhay yung mga masasamang mikrobyo sa loob ng katawan kung nababalansi po natin yung mga kinakain na hindi maging acidic yung loob ng katawan. Yung bang balansi yung acid at alkaline sa loob ng katawan po natin. Hindi rin dapat na mataas yung alkaline or mataas yung acid. Dapat balansi yun mga kapartners. So yan yung pinaka-importante na tandaan po ninyo. Parang tayo, hindi pwedeng tag-init lagi ang panahon natin. So, hindi pwedeng tag-ulan lagi yung panahon. So, yan yung katawan natin. Merong environment na kailangan natin asikasuhin. Pagtrabawin natin to na maalagaan para mga mikrobyo ay hindi maging salbahi sa loob ng katawan. So, ang tendency, kung ang mikrobyo ay maging kalaban, kaya aatakihin talaga ang katawan po ninyo. Kaya kung baga yung inaatake, magkakaproblema sa baga. Kung ilong yung inaatake, magka-sinusitis po tayo. Kung magkaroon ng infection, kaya nilalagnat yung katawan dahil pinoproduce ng katawan ang lagnat na yan para patayin yung mga mikrobyo sa pamagitan ng mataas na temperatura. So, dapat tinutulungan yung katawan kung ano yung ginagawa niya na hindi nabubuhay yung mga masasamang mikrobyo sa loob mismo ng katawan. So, yung mikrobyo naman, pag umatake dyan sa urinary tract mo, nagkakaroon ng infection. Kaya ang tawag dyan, UTI, urinary tract infection. So, humahantong sa kidneys infection kung mapabayaan. Yung liver naman ay inaatake rin, kaya nagkakaroon din ng problema sa liver. So, dyan sa intestine, sa colon natin, nagkakaroon ng colon problem o tinatamaan kayo ng almoranas dahil yung mikrobyo ay hindi na maganda yung environment niya, lalo na doon sa mga hindi makadumi araw-araw, nagkakaroon ng reabsorption doon sa toxins dahil doon sa dumi na hindi maipalabas ng maayos. So mikrobyo mo, lalo yung nandyan sa colon po ninyo, sila yung kumakain doon sa dumi. At ang tendency, maging salbahi tuloy yung mikrobyo. So, dapat malinis yung colon po natin ng mikrobyo. Kung ano yung nakakain, yun din ang pagkain nila para nakakatulong na makapag-produce sila ng certain chemical para sa maayos na digestion at blood circulation ng ating katawan. Kung magagasgas yung puwet mo, mikrobyo rin ang kakain, kaya mamamaga yung gasgas dyan sa puwet, kaya almoranas ang kahinatnan. So, dapat naintindihan natin to mga kapartners na tayo mismo na mamahala ng katawan na to, kaya pakainin mo ng tama, painumin mo ng tama na hindi rin naapektuhan yung mikrobyo at hindi nagbabago yung environment nila para nagkakaroon tayo ng magandang samahan. Tayo at yung mikrobyo sa loob ng katawan na to. Kaya ito yung tinatawag na symbiotic relationship between human and microbes dyan sa gut area. So, pinaka-importante na maintindihan po ninyo na ang mikrobyo ay nangangailangan ng pagkain. Kaya meron tayong prebiotic at meron tayong probiotic. Ano bang pinag-iba ng dalawa? Ang prebiotic ay pagkain ng mikrobyo. Ang probiotic, nagpapadami ng mikrobyo. So, yung iba, probiotic lang yung pinapasok sa katawan, kaya dumadami yung mikrobyo, pero wala ka namang ipapakain sa mikrobyo, aatakihin ka ng mikrobyo mo. So, dahilan na pag sobra rin ng probiotic, hindi rin maganda yung pagdumi po ninyo. Naging mabasa-basa yung dumi ninyo, hindi na nagkakaroon ng shape o forma yung dumi po ninyo, naapektuhan. So, dapat may balanse na prebiotic, papakainin yung mikrobyo, at probiotic, papadamihin yung mikrobyo. So, ang pinakauna, prebiotic. Kaya ako, meron tayong na-formulate na corn rice herbal black tea. At ang corn rice herbal black tea na to ay pinapainom ko, sa umaga, wala kang ibang gawin, kundi ito yung pinakauna na ipapasok mo sa katawan para yung mikrobyo ay pinapakain po natin. At
ang prebiotic na corn rice herbal black tea na to ay nakakatulong para hindi maging malapot ang dugo, maging maayos yung function ng digestive system dahil from small to large intestine ay nalilinisan. Kaya after 30 minutes, pag uminom kayo nitong corn rice herbal black tea, makakadumi talaga kayo ng maayos. So araw-araw gawin nyo to every morning pagising para araw-araw nakakadumi po tayo mga kapartners. Then, after nito, doon ka kakain ng mga nutritious na pagkain. Pag sinabi nating nutritious, then mas healthy yung prutas, yung gulay kaysa ulam at rice. So, yun ang unahin natin sa umaga, gawing pangalmusal or merienda. Dito, meron akong dinagdag na soya milk. Ito po ay probiotic. Pinapatimpla natin, pinapadagdagan ko to ng turmeric ginger powder tea para matulungan na mapadami yung mikrobyo sa loob ng katawan. So, uminom ka ng soya milk, like 2 kutsara, itimpla sa 1 mug na hot water, dagdagan mo ng 2 kutsara din na turmeric ginger powder tea, then inumin kasabay pagkain ng prutas o salad na gulay o nilagang kamuti ba, nilagang ube. So mabubusog talaga kayo kung masundan po ninyo to as breakfast, then ulitin pagkahapon as snacks na naman. So iyan yung tamang pagpapadami ng mikrobyo na maging mabuti, hindi maging masama sa loob ng katawan. At doon sa mga may skin disease na, meron din tayong ipapadagdag dito na sabong panligo ninyo o panghugas. Ito yung Madre de Cacao Bath Soap. So ito yung kulay green. Ito. So gamitin nyo sabon pangligo, panghugas. Anytime, pwede yung gamitin tong sabon na to. Pag naghilamos, then gamitin po ninyo. After nito, yung affected na balat po ninyo, lagyan nyo ng skin herbs ointment. Ang skin herbs ointment naman to ay talagang nakakatulong to para yung mga mikrobyo na nandyan sa balat po ninyo lumalabas, nagkakaroon ng fermented extract mula sa betel leaves na protection ng balat para yung mikrobyo mula sa labas hindi papasok dito sa naapektuhang balat kasi open wound na siya, yung may mga gasgas, skin disease, meron ng open na kasi siya. So mikrobyo sa labas maring makapasok. So itong skin herbs ointment na to ang ipahid po ninyo. So kung buong katawan, di buong katawan lagyan nyo ng skin herbs ointment. O saan yung problema sa balat, then lagyan po ninyo. Pati yung mga may balakubak, eto, gamitin po ninyo. Sabon na pwedeng gawing shampoo na rin tong Madre de Cacao Bath Soap at pagkatapos na maligo, lagyan nyo rin ng skin herbs ointment, yung anit ng ulo po ninyo. So yan yung paraan. Then, meron tayong idadagdag na Digitox Herbal Capsule. Ito namang formulation ng Digitox Herbal Capsule ay mula sa barley, mula sa banaba, malunggay, lagundi, mineral na zinc. Talagang pinaghalo-halo to para matulungan ang digestive system. Kaya pinangalanan ko na Digitox Herbal Capsule dahil Digitox means digestive system detoxification. So yan yung ibig sabihin ng Digitox. Kaya itong pangalan niya, Digitox Herbal Capsule. So inumin nyo, 2 kapsula, umaga, tanghali, hapon. After 2 weeks, umaga, hapon. After 1 month, 2 kapsula kada araw, paraan na matulungan yung digestive system natin na maging maayos yung digestion at absorption ng nutrients. So tandaan po ninyo, no? Una, digestion doon sa mga kinakain. At pangalawa, yung absorption ng nutrients sa mga kinakain na magamit as energy ng katawan. Except sa mga tinamaan ng psoriasis o taon ng nakalipas na pabalik-balik yung skin disease, ako talaga pinapasunod ko sa nutritional diet guide ang mga tinamana ng psoriasis para sa tamang solusyon within 1 month. Mababago ang balat at maging makinis na kayo ulit. Wala na yung mga skin allergies, skin diseases, yung mga tinamaan ng psoriasis, matatanggal na po yan. Within 1 month, 30 days, sapagkat ang balat po natin nagre-repair within 30 days. In fact, hindi aabot ng 30 days.
2 linggo, 3 linggo, makikita nyo ng resulta pag nasundan ang nutritional diet guide ni Chief Edel dito sa ating Alive Center. Ang mga produkto na to ay exclusive nyo na mabili dito sa Alive Center ni Chief Edel. Hindi po to mabili kahit sa supermarket o mga pharmacy, butika, hindi nyo mabili to. So dito nyo lang mabili sa ating sariling Alive Center, Alive Men's Alternative Health and Livelihood. So meron tayong itinayo na Alive Center dito sa Cubao, Quezon City, nasa ground area ng Bright City Center Condominium A. Rodriguez Senior Avenue, katabi ng Iglesia ni Cristo Church sa Barangay Immaculate Conception, Cubao, Quezon City. Sa Cebu City naman, ang ating Alive Center nasa Door 4, Bichayda Building, Santiago Street, next na building or kasunod na building ng gymnasium ng University of San Carlos. So bukas po yan, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo kung ano yung mga dapat gawin, sundan na makatulong po dyan sa iniindang karamdaman. Ipapaliwanag sa inyo kung paano sundan ang nutritional diet guide para wala nang magtitiis dito sa pabalik-balik na skin disease, skin allergies, psoriasis o anumang dahilan. But nandyan yung katikati dyan sa balat, tapusin natin kapanalig sa loob ng 1 buwan. So pwede kayo mag-message dito sa atin sa TikTok account ko. Meron tayong TikTok shop na pwede nyong mabilhan ng ating mga produkto. Lahat ng product nandyan po sa TikTok shop. Ma-order po ninyo. Cash on delivery po yan. At meron pang malaking discount. Sa mga nasa Facebook, then i-message ako dito sa Facebook account natin. Comments lang kayo para mabigyan ko kayo ng gabay kung ano yung mga nakakatulong dyan sa ininda nyong karamdaman. Hindi lang sa skin disease. Ano man ang karamdaman meron kayo. Kung gusto nyong gumaling, then gagabayan ko kayo tungo sa kagalingan. At patunay kapanalig na itong itinuturo ko ay subok na patunayan at napaka-epektibo. Narito po ang isa sa tinamaan ng psoriasis. After 21 days na panayam matapos na sinundan ang nutritional diet guide ni Chief Edel. Thank you po kay Chief Edel. Siguro kung hindi ako nakinig sa radyo talaga, wala. Baka maputulan na ako ng legs. Kaya malaking tulong po yung natutunan din namin po talaga po. Ilang buwan yun or ilang weeks na gamit mo lang? Ano pa lang po parang nakakatatlo pa lang po bilis ng epekto sa akin 3 araw pa lang sabi ng misis ko, bilis Sir, anong pangalan, edad at saan po nakatira? Cornelio Cruz po, 57 years old po, taga Lower Antipolo po. Sir, ano yung nararamdaman mo before bago ka nagpunta dito sa Alive Center? Yung dati po, meron po akong kati-kati dito, sabi ng mga doktor, psoriasis daw po. Sobrang kati po talaga, hindi ko na matis. Kala ko nga mapuputulan ako ng papo nun Tapos, Saan parte yung makati-kati? left and right po, Makati po. Dito po yan, left and right. Dito. Sa sobrang kati po, napadoktor kami dati, sobrang mahal po nung gamot steroid nun kaya lang takot ako, pag nasasagi, sugat na naman ulit. Kaya nakinig kami sa radyo po, nasabi, dito daw po yun sa may Quezon City, Chief Edel po. Di hinana po namin, sabi ko, madali naman makita sa A. Rodriguez yung malapit sa Monte de Piedad. Pinuntahan namin po, ayun, nakita nga namin, maraming ang binigay sa akin na iinumin. Isa na yung corn rice coffee po yun, saka pa yung iba po may vitamin. Una, nagdadalawang isip pa ako, gumaling kaya ako pero sabi sa akin ni May, yung nasa baba, gagaling yan. Di, ininom ko kagad pag uwi. Mga nakakailang araw pa lang sa ako ba, parang kumikinis to, saka hindi na masakit yung pa ako, saka Makati. Di, tinuloy ko, hanggang sa naubos, balik kami ulit dito. Nagkita nga kami ni Doc Edel, ni Chief Edel, yun. Kaya malaking improvement na. Ilang buwan yun or ilang weeks na gamit mo lang?
Ano pa lang ho eh, parang nakakatatlo pa lang po eh. Bilis ng epekto sa akin eh. 3 araw pa lang sabi ng misis ko, ang bilis ah. 3 araw pa lang may nakita ka ng epekto. Meron na po kagad ang bilis. Saka konting tiyaga lang po talaga, may mga pinapaay po. Sakay sa sabon. Ibig sabihin, sinundan mo yung healthy diet guide na binigay sa'yo. Oo. Mahirap nga iwasan pero dapat iwasan eh. Pero sabi sa akin ni Chief Edel, pag gumaling ka, balikan mo. Sabi ko, ayoko na, wala na akong pera, pambili po. So far ngayon, sir, kumusta naman yung sinasabi mong kape or ano? Nawala naman po. Masaya na ako, hindi na ako nahihirapan lang sa pagtulog. Hindi na siya mahapding Makati talaga. Ngayon, okay. Pagtulog mo pala, sabihin, apektado na rin. Gising ako ng gising, kamot doon, kamot dito po. Eh ngayon, maigi na. Kaya, yun nga po, thank you po kay Chief Edel. Siguro kung hindi ako nakinig sa radyo talaga, wala. Baka maputulan na ako ng legs. Kaya, malaking tulong po yung natutunan din namin po talaga po. Anong radyo yun, sir? Sa Veritas po, 846 po. Sa mga may karamdaman, sir, na tulad mo, psoriasis, sabi mo, anong masasabi mo sa kanila? Masasabi ko po sa kanila, totoo po nakakapagpagaling yun na ano ni Chief Edel. Sabi nga po niya eh, may sinasabi sa salita pag madaling araw, yan ang buhay na katotohanan. Na may gumaling talaga. Nagpapatunay po yan. Isa ka na doon. Pwede natin makita yung paa mo, sir, na sinasabi mong makintab na? Ayan. Ayan. So dati ito, sir, anong forma? Hanggang dito po nangingitim yan po. Ayoko pa nga ipakita kay May, kukunan daw niya, nahihiya ako ngayon. Makintab na? Opo, ayan, laki ng pinagbago. Proud ka nang pwede pakita? Nakakapag-short na ako pag lumalabas. Ayan. Okay. Ayan. Sige, sir. Pangalan mo ulit, sir? Edad at taga saan? Cornelio Cruz po, taga LA po, Lower Antipolo, 57 years old. Maraming salamat po. Yan ang patunay kapanalig na yung itinuturo ni Chief Edel ay talagang subok na patunayan, tested and proven yan, epektibo. Si Sir Cornelio Cruz talagang ilang taon na tiniis tong psoriasis niya, pero tingnan nyo, sabi niya, napakadali, within 3 days nakikita na agad yung resulta. Within 21 days tapos na ang problema. Pati yung maintenance medication niya doon sa blood pressure, nawala, nahinto, na safe. So, ngayon, bumalik yung makinis na kutis niya at talagang na-enjoy ng buhay, makapag-short na dahil wala na yung mga skin diseases dulot ng psoriasis. So, huwag mawala ng pag-asa kapanalig. Kung napuno na yung katawan mo ng skin disease, skin allergies, psoriasis ba yan o anong dahilan, huwag mawala ng pag-asa. Puntahan po ninyong Alive Center ni Chief Edel. Alive means Alternative Health and Livelihood. Nagtayo po tayo ng sariling Alive Center para maipalaganap pa ang nasimulan natin advocacy on alternative medicine and natural healing. Kaya meron tayong Alive Center sa Cubao, Quezon City, nasa ground area ng Bright City Center Condominium E. Rodriguez Senior Avenue. Katabi po yan ang Iglesia ni Cristo Church sa Barangay Immaculate Conception, Cubao, Quezon City. Sa Cebu City naman, ang ating Alive Center ay nasa Dorfor, Bichayda Building, Santiago Street. Katabi po yan ang mga gown foreign stall, unahan na building or kasunod na building ng gymnasium ng University of San Carlos. Bukas po yan alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pwede kayong mag-comments, mag-message sa akin para magabayan ko kayo. Ano man ang inindang karamdaman, gusto nyo makaangkin ng kagalingan, gusto nyo mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs, then i-message ako dito sa ating Facebook at dito sa TikTok. Pwede kayong mag-message para mabigyan ng tamang gabay tungo sa kagalingan. Kaya huwag tiisin ng sakit kapanalig, mga kapartners.
dahil sadyang may kagalingan. Nandito po si Chief Idel, handang gagabay sa inyo kung ano ang mga dapat gawin, sundin, inumin, kainin na makatulong po sa inyo. Kaya nawa nakapagbigay tayo ng dagdag kaalaman sa inyo, lalo na sa mga tinamaan ng skin disease, skin allergy, psoriasis, buni, acne, then sundan para hindi na mamroblema at hindi na magtitiis niyan. Ang may papayo ko lang po para maalagaan ang malusog na pangangatawan, limitahan ang pagkain ng mga pagkain na niluto sa mantika, gawa sa harina, yung mga processed meat, processed foods, mga instant foods, instant juices na yan, limitahan po ninyo. Hindi naman totally bawal. Sa pagsunod lang sa nutritional diet guide within 1 month, ako talaga sasabihin ko na wag mo nang kumain yan. But after 1 month, pag magaling na, then subukan ninyo, itry ninyo para matest natin ang katawan kung okay na ba or hindi pa. So, dyan tayo didipindi kasi ang katawan talaga magsasabi kung okay na or hindi pa. So, sundan upang maangkin nyo ang totoong kagalingan. Follow sa aking Facebook account at TikTok account para ma-update kayo sa ating Alternative Health Guide with Chief Idel, ang inyong National Chairman ng One ASAP at founder ng Alternative Health and Livelihood o Alive Center. Chief Idel Roderos, happy watching po sa inyong lahat mga kapartners. Chief Idel, Alternative Health and Livelihood.